Buenos dias. Breakfast si Bryce. Breakfast siya ng cereales sa gatas. Kagabi hindi na naman siya nakatulog. Kamot na naman siya ng kamot. As in, medyo nagkasugat-sugat na naman siya. Pero binigyan siya ng ng antihistamine. Tapos may binigay na yung parang Polaramid, sabi nila. Parang medyo mas malakas daw na na ang pababa ng kate. Tapos yan, katatapos lang din nila naglinis. Nagpalit na naman ng mga ng almohada at saka ang bedsheet. Tapos, pagkatapos niya mag-breakfast, yan, napaliguan ko siya. Kasi hindi siya pwedeng bumalik sa kama na hindi pa siya nakapalit at nakapaligo para hindi madumihan yung kama niya. So, yan, pagkatapos niya mag-breakfast, yun nga, papaliguan na para malinis na. At, ayun. Ako din naman mamaya labas ako, tapos bibili lang din ako ng kape. So yung time check tayo, anong oras na yan 10, alas 10:15, alas 10:15. Putol-putol yung tulog ni Bryce. Ako nakaidlip din ako kasi nga ayun, kapag ganun na natulog si Bryce, sinasamantala ako ding matulog. Tapos pag may pumapasok, naglalagay sila ng dito, yung parang antibiotic niya. Kasi every 6 hours sila naglalagay. Nagigising ako kasi naglagay sila ng madaling araw, alas 3, tapos kaninang umaga. So, yun. Yan lang update kay Bryce. Medyo na naman. Basa-basa na naman yung kanyang sugat. Okay, so yun lang. Update ngayong umaga. Parating na daw si Bryce. At bumibili ng kape kaso wala palang babayad sana ng dun sa card. Kaso wala siyang dalang cash. Kaya sabi ko, sundin ko na lang siya dun kasi may dala naman akong cash. Nagbabasa kasi ako ng mga comments ninyo. Maraming salamat sa lahat ng mga suggestion ninyo, lahat. Andyan na pala siya. Good morning. Today asiho. Nagbabasa kasi ako ng comments. Init. Malamig. Siya na lang ang lalabas. Bigay na lang natin yung pera sa kanya. Kumusta ang klima dyan sa labas? Medyo malamig na. Fall na kasi dito taglamig na. Pero hindi pa naman ganun ka sobrang lamig. Taglagas, mga dahon dito, lalaglagan na. Beso pa pa? Yes. Beso daw. Ahora, a ver qué podemos comer. Kasi cereales. Lagyan na siya. Gutom pa yan kasi kukunti yung kinain niya. Maliit lang na cup na cereales at saka gatas. Ayan. Okay naman daw yung yung tinapay. Tapos avocado. Kasi yun yung binigay ko. Okay naman sa kanya. Kaya siguro yun na lang ang kainin mo, Bryce. Tapos may saging. Hindi lang damit niya. Ayan. May paliguan na namin siya. So yun, bibili lang si Brian. Okay. Ibigay yan ni Nana. Binigay ni Nana. Gamit-gamit niya, guys. Yan. Ang ganda.
I will keep and treasure this. Ano bang English yan? I will keep and I will treasure. Iba yung makina na doon. Iba? Oo. Hindi ko rin kabisado. Pero pag nilagay mo doon, dabi, may asukal nakalagay. Oo, yun na yun. Tapos cafe collagen. Hindi, lagyan mo ng asukal. Okay. So, pindutin mo, i-plus mo na lang kung gaano ka-forte yung gusto mong asukal. Kung may full or bawat isa. Ikaw naman. Galing ka eh. Ako na lang. Ako na lang. Just vlog na lang mas kabisado. So yun, kasi nagpapasalamat ako sa mga comments. Ang daming comments na thank you sa lahat ng mga pinaparating yung prayers para kay Bri. Malaking tulong yon para maibisan yung aming pag-aalala ni Brian. Tapos yung mga suggestion nyo nga pala mga kalkal. Sa totoo lang halos na-try na namin yung sabi nyo bibili kami ng BL na sabon. Trinay din namin. Si Hermana nagbigay rin. Kaso yun nga, siguro sadyang wala nang pinapakinggan yung balat ni Bryce kasi parang na-immune na sa mga gamot na na siya. Yun yung kinakatakot namin na wag lumala talaga na yung sobra na mga gamot na binibigay namin ay hindi na titinggin, yung ayaw niyang tanggapin. Yun yung namin, kinakatakot namin. Kasi iniiwasan talaga namin na maglagay ng hindi recommend ng doktor o hindi reseta ng doktor kasi diba, hindi kasi kung ano yung reseta kasi ng doktor at syempre alam nila yung findings, yun yung mas nag-i-stick kami na maibigay sa kanya kasi mahirap kung paiba-iba o kung ano-ano yung nilalagay kasi dun lalong magwa-worse yung kanyang allergy, yung allergic reaction ni Bryce. Tapos maliban siguro talaga dito sa sa klima, mga ganun na kalkal. Isa yun ang iniisip namin na dahilan. Yun yung isa, number one, iniisip namin na dahilan na nagpapatrigger sa kanya talaga yung klima dito. Yun mga kalkal. Tapos may mga nagsuggest na yung barley daw, lakay, yung barley powder na marami daw yun na tutulong na na benefits. Kita ko nga yun, umiinom din si Robin Padilla at saka si Mariel. Yung barley powder. Marami ang maraming option yun. Ang tawag doon? Kulay green yun, no? Oo. Hindi ko alam. Pero yun nga. Pwede na, siguro, kasi maganda yun eh. Organic naman yun. Baka pwede rin namin itry yun na isang option. Pero ngayon, hindi muna namin siya ipagsasabay. Kasi nga, nasa, natawag yun, ginagamot ngayon si Bryce. Nasa, siya ngayon. At nasasabi mo na pala, yung pinareward ko na kay Ma'am Dr. Jenna. Oo nga, maraming salamat Ma'am Jenna kasi pa rin, nakokontak pa rin namin siya. Nakapag-consult pa rin kami. Napag-consult pa rin kami. Tapos yun nga, sinabi namin na maganda daw yun na brand? Oo, yung sinasabi namin na inaantay lang namin na ma-approvean yung Dupixent, tawag dito Dupilumab, nasa siya, bali yung gamot pangalan niya ay Dupixent na yun, napakaganda daw yun na na gamot. So yun yung bibigay kay Bryce. So maganda daw yun talaga, yung Dupixent lang. Oo. Yun yung sabi na Doc Jenna na yun yung wala pa dun sa Pilipinas na sana nga meron, sana yun na nga, sana magkaroon sila ng ganong gamot dun sa Pilipinas. Kasi dito pa lang sa abroad, kaka-approve lang yun ata 2017.
Kaya sana nga pray namin ni Brian, pag-pray natin na sana magkaroon nga din ng ganyang medicine sa Pilipinas, yung Dupixent, kasi ang ganda nga daw yan para marami ring matulungan yung gamot na yan. Kasi nga kung wala ka ng pera, hindi afford at kailangan pang pumunta dito sa abroad para lang magpagamot ng ganon, di ba? Yung plete mo na lang, pamasahe, mga ganon, ka na talaga sa budget, sa pera. Kaya kung nasa Pilipinas, at least makakamenos ka ng gastos kasi nasa Pilipinas ka na, hindi ka napupunta ng abroad, di ba? So sana nga magkaroon din ng para sa public, lakay, para maabot din para sa mga mahihirap na gaya namin, na yung walang kakayanan talaga na magpagamot at bumili ng ganon na gamot. Diba? Para kasi marami ring magamot, lalo na sa atin na tapos sa buhay, hindi tayo nakapagpagamot ng maayos. Kaya, ayun. So, yun lang mga kalkal. Maraming salamat. At yun, magkakape lang kami ni Brian. At mamaya update namin kayo kung ano pa yung i-update namin. So, yung kanyang lunch ay steak, saka rice with tomato. Tapos yogurt vanilla. Saka lettuce. Ayun. Na namin na nalinis na yung kanyang sugat. Yun, iyak na naman dahil na syempre mahapdi yung sugat. Isipin nyo, isang sugat lang mahapdi na talaga. Sabi nga ni Brian, yung ulo niya na lang na kinamot-kamot niya tapos maligo, mahapdi talaga. Si Brian kasi merong allergic din sa ulo. Pag malamig din dito? Pag lumalamig. So, pareho silang mag-ama may allergic. Pero si Brian, sa ulo lang din naman. Pero si Bryce, iba kasi dermatitis ang ni Bryce. Kanyang allergic. Esos de merienda, itu postre. Tienes que comer eso dito primero, ¿vale? Gracias, hijo. También, ¿quieres ensalada también? ¿Quieres ensalada? Magasan lang i-brush yung bunganga niya. Yung mga labyo-labyo niya. Nakapag-brush naman na yan. Nakapag-linis na ng ipin. Tapos sabi ni Brian, kasi hindi naman nakain lahat ni Bryce yung pagkain niya. Ubusin mo na. Sayang din. Ha? Tanong mo? Kung anong kinain mo? Sayang ang masama ang nagtatapon ng pagkain. Kasi ito, matatapon lang din ito. Masasayang lang. Hindi naman naubos ni Bryce, kaya kainin na natin. Sayang eh. ¿Por qué? ¿Has saltado otra vez? Otra vez. Kita la alarma. Tengo que avisar. Avisa. Avisa. ¿Tayo na tayo? Yun. Masarap siya. Ano siya? Olive oil yung niya. Olive na niluto sa olive oil. Maganda rin yung olive oil kasi sa omega-3 para sa sa puso, sa inflammatory, sa mga madaming inflamasyon. Kainin mo na lang. Kainin mo na. Hindi ka na lang mapasok yung doktor, maghuli ako. Okay lang. Kasi yan, kaysa naman itapon yung pagkain. Ito yung tubig mo, balong ha? Ilagay natin. Sige. Basta yung dyan. So, yun mga kakalkal katandem. Dalawa kami ni Brian yung nandito ngayon. Tapos mamayang hapon, pupunta daw si Mudra dito mamasyal. Bibisitahin si Bryce. Magdadala lang pagkain natin. Dadala din ng pagkain namin, pagkain ni Brian. Tapos siguro ako hindi ko alam kung sinong mag-i-stay ako na dito. lang siguro. Si Brian daw. Si Brian daw ang mag-i-stay ngayong gabi. Ako naman ang uuwi. Babalik na lang ako bukas. Basta namin lahat yung mga comments ninyo, yung mga concerns ninyo.
yung mga advices ninyo, mga ideas. Ang daming nagsabi na ano. Te pueden traer natilla si quieres, porque ya lo hemos documentado, ¿vale? Para que no le vuelvan a traer el verano. Vale, gracias. Natilla sí no lleva huevo, ¿verdad? Sí. Natillas lleva no. huevo, eso hay que mirarlo todo. Aunque lo han dicho ellas, se supone que lo tienen controlado. Natilla sí lleva huevo, no? Kasi yung binigay na ano na yung yogurt buti kasi sa amin binabasa namin bago namin binibigay. May ano, meron siyang grasa de coco nakalagay. No tienen el contenido porque deben ser envases más grandes. Si le das el plátano Y ya está. y ya está. Si no, yo lo pregunto, pero ante la duda yo personalmente no como nada si no leo lo que tiene. Vale. Y este no viene con nada, viene el envase, pues deben ser envases más grandes Sí. y no viene la composición, ¿vale? Vale. Si no, llamo otra vez y que me lo confirme. Vale. Gracias. So yun. Sige, ilagay ko na doon habang tayo nakipag-usap sa kanila. Ayan mga ano. Sige, kain ka lang. Sayang kasi. Ubusin ni Brian. Isa matapon. Tapos kainin mo na rin yan, yung binigay. Kainin mo na rin. O ayaw mo. Yun kasi may ano siya. Ito o. Merong yung binigay na parang yogurt. Meron siyang parang lana, taho dun o olive. O meron siyang oil ng coconut. Allergic ni si Bryce, allergic siya ng ano ng niyog. So hindi dapat may bigay sa kanya 'yon. Allergic din siya sa itlog. Nakes na siya sa mga ganyan. Na ano na siya. Bali alam na namin kung ano yung mga allergic ni Bryce. Kaya nung lumabas yun, alam na namin kung ano yung allergic niya. Allergic siya talaga sa itlog at saka number 1 allergic niya sa okay lang lakay. Hindi mo naman ninanakaw yan. Isa naman mapunta pa sa ano matapon. So yun, ano, nawawala na ako. Yung examination niya? Oo, na-test na siya. Kaya alam namin kung ano yung allergic niya. Kasi tunog ng tunog. Ang number 1 allergic ni Bryce na talagang sadyang iniiwasan namin. Dahil kapag nakakain siya doon, pwede siya anaphylaxis. Ang tawag doon, pwede siyang grabe yung kanyang allergic reaction. Halos hindi siya makahinga. Tapos yun, nawalan siya ng boses kasi na siya, napakain. Nung hindi namin alam na allergic niya ng coco, napakain namin siya ng niyog, ng coco, nung bata siya. Doon namin nalaman na may allergic siya na gano'n. Allergic siya sa coco. Kaya nung dinala namin, pinatest na namin siya. Doon nga lumabas nga na allergic niya ng allergic niya pala ng niyog, mga kakalkal. Ayun. So, hindi naman lumalabas na allergic siya sa manok, hindi naman lumalabas na allergic siya sa isda. Pero dahil nga sa kalagayan ni Bryce, iniiwasan naming ibigay ang mga malalansa tulad ng manok. Tinatakpan mo kasi para hindi makuha ng mukha ng So, lahat ng mga sinasabi nyo na dapat iwasan ng mga malalansa, mga seafoods, lahat, mga isda, lahat yan ginagawa namin. Iniiwasan namin talagang hindi ibigay sa kanya kasi
Lalo kapag may allergic ka talaga, yan talaga minsan nagkokos ng pangangati. Nagtitrigger talaga. So, yun. Papalitan siguro to. Papalitan na siguro yung bomba niya. Siguro. Wait lang. Baka darating yung doktor para hindi na maputol ito mamaya. Yung gagawin namin ni Brian na yung decision na gagawin namin ay napakahirap para sa amin ni Brian, dahil kino-consider namin lahat yung mga mga comments ninyo, kasi ang hirap talaga yung sitwasyon namin ni Brian, sitwasyon ni Bryce. Ang napakahirap gumawa ng isang desisyon. Nakasalalay yung kanyang kalusugan ni Bryce at future ni Bryce at yung future naming pamilya, di ba? So, yun nga po. Dahil nga sa ngayon, may inaantay kaming injection ni Bryce na wala sa Pilipinas at dito lang sa abroad ang meron nun. Kasi naka-line up na si Bryce, inaantay na lang ang approval. Hindi kami talaga makapag-desisyon ni Brian. Yung mga naisip na namin ni Brian yan na dalhin si Bryce sa Pilipinas at doon mag-stay hanggang yun nga i-try doon pa mag-stay. Tingnan natin kung kaanuhan niya talaga yung weather doon, kung sadyang gagaling siya doon kasi kapag umuwi kami ni Brian 2 months lang ganon, nakikitaan talaga na gumagaling siya. Nagbabago talaga. Siguro, yung weather talaga yun. Pero yun nga po, ang hirap magdesisyon. Uulan, anak. Uulan. Ang hirap magdesisyon. Pero nandun na yung namin. Isa na yun yung kino-consider namin na isang option na pwede namin gawin. Kasi lahat sinusubukan namin ni Brian. Nasubukan na namin lahat yan, na-try na namin, napacheck up na lahat, ilang doctors na yan, nakailang opinion na rin kami. Tapos, ilan ng krema, cream, ang dami na, nasubukan lahat. Nasubukan na rin namin yung mga sinasuggest ninyo dyan sa comments. Pero yun nga po, pabalik-balik lang, gumagaling pabalik-balik. Wala siyang hanggang sa siya lumalala, nagkaka-allergic na talaga yung nagkaka-allergic daw. Nagkaka-infection na talaga at halos ayaw nang tanggapin ng mga gamot, 'di ba? Yung kanyang sugat. So, ayun, pangalawang option namin 'yan na kung hindi mahanap yung gamot niya, iuwi talaga sa Pilipinas si Bryce. Yun yung gagawin namin ni Bryce na napakahirap na desisyon. Pero para kay Bryce, gagawin namin. Sasakripisyo ang lahat para lang kay Bryce. Pero dahil nga may inaantay kami ngayon, injection. Sana yun yung maging luwas. Oo. Yun yung pinaka-last chance na gamutan. At parang hindi din na si Bryce. Last na option na gamutan ni Bryce na inaantay namin. Kaya sana nga yun na yung gamot na tama para kay Bryce. Ang pangalan niya yung Dupixent na na gamot. Kahit i-search nyo, number 1 na yan ngayon na binibigay sa mga may mga skin infections, may mga sakit sa balat na hindi na napapagaling ng mga kung anong krema lang. Kailangan na siyang tumanggap ng ganun, Dupixent. Kaya yun ang inaantay namin. Kaya hindi kami pwedeng umuwi ngayon, hindi namin pwedeng iuwi si Bryce hanggat di namin nasusubukan yung last option na yun na gamot na ibibigay sa kanya. Kaya ipagdasal natin na sana nga kapag naibigay na kay Bryce yun, Dupixent na yun, yung injection na yun, gagaling na si Bryce at kailanman hindi nababalik yung kanyang sakit. So, yun talaga, malakas ang namin, pananalig namin na gumaling na siya doon sa gamot na bibigay. Pero yun nga po, di ba? May option tayo.
na kapag ganun na hindi siya gagaling, pero malakas ang ano namin ni Bryce, pananalig namin na gumaling na siya. Pero yun nga, yung mga suggestion ninyo, na yun nga, kung sadyang hindi siya gagaling, walang ibang paraan na, yun na po, iuwi namin si Bryce. At mag-decision na po talaga kami na iuwi siya. Baka magbibigay siya ng ganito ulit. No, mamay, sigurado yan. Itapon na lang. Hindi ko alam kung kinukuha yan. Pero tinatapan naman yan. Bibigay sila ng isang hiringgilya ulit. Yun, sana nga po na namin na nasabi namin yung mga nandyan sa mga katanungan din ninyo. Tapos yung mga nagsasuggest na mga binibigay yung mga opinion. Nasubukan na namin lahat yan. Kasi sa totoo lang, hindi namin may isa-isa kasi mai-vlog na o isa-isahin, i-update na kung ano na yung hindi namin binibigay, kung ano yung dapat gawin namin, mga ganyan-ganyan. Kasi sa totoo lang, yun nga po yung content natin is about dumpster diving. Pero ngayon, di ba, wala tayong dumpster diving. So, gusto namin i-share yung buhay namin, lalo na yung kalagayan ni Bryce ngayon. Dahil alam ko maraming nakaka-relate, maraming may kalagayang ganito tulad ni Bryce. Kaya napag-decision kami ni Brian na i-share namin sa inyo at yun nga po. At makinig sa mga comments ninyo, mga payo ninyo. Malaking tulong din yun, nakapagpalubag ng loob. Di ba, Lakay? Maganda yung mga para sa atin. Kanina, nagpapasa kanina nung paggising ko. Naiiyak ka. Sobrang dami doon. Ramdam nila yung kirot bilang magulang, diba? Kahit sino naman na magulang, pag nahirapan yung mga anak, diba? Gagawin lahat. So, thank you. Thankful ako kasi maraming nagmamahal sa atin, maraming nagmamahal kay Bryce. At madaming nagdarasal para sa amin, sinasama kami sa mga prayers, sinasama nyo si Bryce or kami sa mga prayers nyo na kahit hindi namin kayo kaano-ano, di ba? So, doon mo talaga makikita mga kakalunga tandem. Kasi kahit kamag-anak mo nga, minsan hindi ka nakukumusta, di ba? Pero dito sa pag-vlog namin is doon namin nararamdaman na tingnan nyo, hindi namin kayo kaano-ano, pero andyan kayo na nagko-comfort sa amin na kumusta na si ganito, si Bryce, ganyan, kumusta na kayo yan. At least, kahit hindi namin marinig yun sa iba, sa mga kamag-anak namin, at least, andyan kayo na nag-care sa amin, nag-alala, diba? So, thankful kami sa inyo. Pero hindi ibig sabihin na walang na yung mga ka-close namin, pamilya namin, mga nagtatanong sila, kumusta si Bryce, mga ganon. Pero yung mga ibang mga kamag-anak na hindi naman sila, siyempre hindi naman nila binabantayan yung buhay namin at saka hindi naman namin obligasyon para ipagsabi kung ano yung kalagayan ni Bryce, di ba? So, minsan hindi na nila alam kung ano yung nangyayari sa mga buhay-buhay ng mga pamilya natin. Kasi kami ni Brian, sa totoo lang, mula nung nag-vlog kami, hindi na kami masyadong nag-Facebook. Wala na kami, hindi na kami active sa Facebook. Active lang ako. Yung pagpupost sa Facebook page. Siyempre doon binabantay yung mga views. Yun, di ba? Siyempre, nandito na tayo sa larangan ng social media. So, yun. Basta thankful ako sa mga nagdarasal para sa anak namin na si Bryce. Sa totoo lang mga kalkal, alam nyo, nung nag-e-edit ako, bago pa man kayo napaiyak ni Brian, ako na yung unang umiyak kagabi nung nag-e-edit ako. Ni-edit ko yung video. Habang ni-edit ko, tumutulo yung luha ko. Hindi ko mapigilang lumuha, pero yun nga, habang nag-e-edit ako, lumuluha si Bryce patingin-tingin. Pumunta ako ng dito sa banyo, itinago ko yung kasi hindi ko nga may pakita na kailangan namin pakita sa anak namin na strong kami. Oo, ipakita na nanginginan ka, nasab ka.
is once kasi si Bryce noon, last year, na yun, di ba, yung nagbigilan yung mukha mo, pati siya, parang bakit tatanong siya. Bakit sabi? So, siyempre pag makita niya na gano'n, siyempre magiging sad siya. So, ipakita namin na malakas kami. Kasi kapag umiiyak si Bryce, nangingilid yung luha namin, pero yun nga, hindi namin pinipigilan namin. Pero minsan din mga kalkal kapag ganun na stress si Bryce at nagsisigaw, umiiyak. Minsan sa bugso din ng damdamin, lalo ako, hindi ko mapigilan yung yung emosyon ko kasi ako may thyroid ako, mga kalkal. Ang bilis. Part na yan ni Jess Vlog. Ang bilis. Naintindihan ni Brian yun, pero minsan pinapagalitan ako ni Brian. Minsan kasi hindi ko mapigilan yung emosyon ko. Kapag nandyan na, kailangan ko ring ilabas. Kasi kung hindi ko na ilalabas, parang alam mo yung parang ako. May stress ka din. Oo, bumabagsak yung, alam mo yung, may stress ka talaga. Hindi mo may paliwanag kung ano yung nararamdaman mo kapag hindi ko nilalabas yung emotion ko. Kaya kapag ganun, halimbawa, nagtatantrum si Bryce, minsan ako nakikisabay na rin ng ganun. Pero naisip ko din sa mali yung ginagawa ko kasi nga, imbes na alalayan mo yung anak mo para ma-relax. At kapag nakita na nakikisabay ka, mas lalong ma-stress yung isang bagay. Stress ka yan. Kaya in-advise ako ni Brian, anuhin mo yung emotion mo. Totally kasi yan, number one kasi yan. Pero yun yung opinion ko na yun, maging matapang ka, di ba? Kung hindi mo kaya, di doon ka sa banyo, iyak ka, di ba? Kasi kapag iyak si Bryce, mangingilid na rin yung lalo mahina yung namin. Maging matapang. Matapang na lang. Alam ko marami nakaka-relate kasi mahirap talaga yung sitwasyon, pero yun kailangan maging matapang para sa kanya, para malampasan yung pagsubok. Yung pagsubok ito sa buhay natin. Di ba? So, yun, wag na kayo malungkot kasi nga, mas okay nandito na si Bryce. Wag kayong mag-alala, mas okay nandito na si Bryce, tulad ng sabi ni Brian, para ma-monitor yung kalagayan ni Bryce, mabigyan siya ng karampatang lunas, mga gamot na kailangan ni Bryce. Kasi kung nandun kami lang sa bahay at kami lang pinibigay lang namin kung ano yung reseta ng doktor na cream, hindi talaga gagaling. Kung hindi siya mabigyan ng medyo mas malakas-lakas na kahit gaano yung pag-care mo sa anak mo kung wala ka namang alam sa kalagayan niya or sa pag-treat sa mga sugat niya, mas maganda nandito na kasi andito yung mga mas mahagaling, di ba? Alam nila kung ano yung gagawin. Alam nila yung gagawa nila dito. So, yun pa, isa pa, papasalamat kami kasi sa kalagayan ni Bryce at kung may trabaho kami ni Brian, napakahirap, komplikado ang magiging sitwasyon. Hindi tulad nung ganyan, nakailang balik-balik din kami, naka-emergency si Bryce kapag ganyan na lumalala yung sakit niya. Nung kami may trabaho ni Brian, nung dalawa kami, pareho kami nagtatrabaho. Ang hirap ng sitwasyon, kailangan naming magmakaawa sa trabaho namin. Kailangan kulang na lang lumuhod ka para lang bigyan ka ng day off o ipag-leave ka. Mag-away pa kayo? Oo, makipag-away ka pa. Sabihin ko lang, hindi ko lang sasabihin yung mga dati kong trabaho. Sabi niya, pag magkasakit ka, mas maganda. May kasama kasi ako, yung kasama ko sa isang manager din. Parang magkasakit ako, hindi ko pwede pumasok, sabi niya. Bawal magkasakit. Hindi, sabi niya, bawal magkasakit. Mas maganda mamatay ka na lang kaysa magkasakit ka. Yan ang sabi. Kasi naman sabi niya. Sa totoo matanda yung sa haba-haba ng pag-work ko dito sa Madrid. Isang beses lang ako hindi pumasok. Nag-leave. Nag-leave. May karapatan kami, mga kalkal. Isang kasi beses lang.
Di ba? Oo, hirap pa talaga. Pero si Brian, hanggat kaya, nung nagtatrabaho kami, hanggat kaya niyang pumasok, kahit may sakit yan, pumapasok yan noon. Isang beses lang akong nag-leave sa ilang years kong nagtatrabaho dito mga kalkalungan tandem. Isang beses lang ako talagang, yun yung kasama ko si Uncle Boy sa dati kong work, sa Argentine restaurant. Isang beses lang ako nag-absent sa tagal-tagal ko nang nag-work dito. Isang beses lang ako nag-absent sa work. Yun lang. Pero mga kalkal, dito, hindi ibig sabihin na kapag may sakit ka, hindi ka na pwedeng umabsent sa work. Pwede ka, may ano kami dito, may batas na kapag hindi mo na kaya, yun nga, may ano ka, pwede kang tawag dito, magbaha, o mag-leave, pwede kang humingi ng justification sa doktor para ibigay mo yung ano, magbigay ka ng sulat para dun sa ano, at may ano ka, mabigyan ka ng leave. At yun, with pay yun, with pay. Kapag covered yan ng ano ng health sa healthcare namin dito. Yun ang maganda. Okay din. Kasi sobrang mahal naman kasi ang binabayad namin sa healthcare dito. 30k pesos? Oo. Monthly? Monthly yun ha. 30k pesos monthly yun, napakamahal. Kaya naman, pag may ano kami dito, pag na-hospital ka, kailangan mo ng gamot, mga ganon, halos libre na lahat. Wala ka na talagang babayaran. Sulit-sulit mo talaga yung binabayaran mo dito sa Spain at sa ibang bansa. Ganon din siguro yun. Kaya wala kaming nagpapasalamat kami kasi nga gamot na lang na bibilhin mo, mamumulubi ka na nga talaga kapag na-hospital ka dito, lalo na kapag naoperahan ka at malala yung sakit mo, pabalik-balik ka sa hospital, talagang mamumulubi ka talaga sa pagbayad ng mga hospital bills, mga medication, mamumulubi ka talaga. Pero dito, dahil nga may nagbabayad kami sa contribution sa healthcare dito, parang SSS sa atin, libre lahat. Walang kahit manirahan na kami dito sa hospital, huwag naman, manirahan dito sa hospital. So yun, ibig kong sabihin, kahit magtagal ka dito sa hospital, wala kang babayaran 5 duling. Wala kang babayaran ni 5 na dahil nga bayad na, covered na sa sa binabayaran namin monthly. Di ba, Lai? Yun yung maganda dito. Kaya madaming negosyante, maraming pera na pumupunta dito. Madami na panood. Dahil lang sa healthcare dito. Madami na akong interview, madami na akong vlog. Number 1 si Miss Gretchen Ho na pinapanood namin, yung last vlog. So madaming mga mayayaman dyan sa Pilipinas na pumupunta dito na ngayon sa Spain, Barcelona or Madrid. Yun yung main goal nila. Main purpose nila. Purpose nila, yung healthcare talaga dito. Is napaka ganda. Kapag nakapag-apply ka na dito, basta naging residence ka na dito, tapos naging Spanish citizen ka, maganda makatanda. So, cover ka na talaga sa kanilang sa hospital, mga lahat, kung mga hospital bills, lahat, medication. Baka may manonood sa atin na mga mayayaman dyan, mga may kaya. So, yung mga gustong pumunta dito is number 1 lang gagawin yung mga kalkalungan tandem is bumili ng property dito, bumili ng bahay. Tapos yun, pag may bahay ka na dito, i-apply mo na. Automatic pala. Automatic na yung residence card mo. Goods na yun. Diba? So, yun yung lang yung advice ko yung mga viewers natin na may kaya sa buhay. Is kung pwedeng mag-invest, di ba? Oo, kung yun ang gusto nyo i-invest. Magkabahay ka na dito, magkaroon ka pa ng magandang para sa healthcare, para sa SSS. Matawag si Mudra. Okay, so tawag si Mudra. Mano. Wait lang, anak, gabi ni Mami. Nasitin mo. Si mucho luz, no? Pero na ito yan. Si. Andiyan na daw si Mudra. Magdadala siya ng Yan, madilim, anak. Sulong ka dito.
God. Nagdadala daw ng dinuguan. Nagluto si Mudra ng dinuguan. Wala. Ayos na, Mudra. Kamusta ka? Alam kasi Ba't ang kinabutan tudo? Yan, bulong ni Una ba lang kita? Kumusta? Madbaka? Ay, pwede na ka din. Keras ka may rubas. Kasi ubas si Sister Rico. Hindi na comprar ubas, ya comprar McDonald's. McDonald. Ubas ito. Ubas si. Pwede sa mag-ubas. Hindi na sa Ubas. Kasalan natin yung ugas ang buo. Buo tas talas. Yan mo na siya. Tapos isang tipak ko lang sisiyo. sa t-shirt ko. Hindi mo na t-shirt. Kaya papangay na trabaho na lang. Ngayon medyo nag-dry ma. Kasi naka 3 days na tayo nag-dry. No, ma, pa. Sa labat mo. Sa labang ko isti. Ibon yari. Sige. Dala si Mudra ng dinuguan. Tapos burger. Burger. Mga burger, bawal kay rice, mga kay cheese, mga ano. Mag-cheese yan. Tapos di pa. Ano ma? Di... Ajay, suwero na ajay. Ano yung swero na? Uwin. Pero napigsama niya. Uwin mataday ta suwero na. Napigsamot ma? Medyo lang nga rin, siyempre dito nga rin ko na. Agitagad-dil na. So, pay. Kasakit na lang na naut-ut. Wala ko di ba? Kinaubas. Sige, laban na pa. Papas talaga.